Hello! Hello mga kabataan! Ngayon ay napakaganda ng ating topic, ang number 2 sa 28 Fundamental Beliefs, the Trinity. Siguro naririnig yun na ito. I-check muna natin sa dictionary kung ano yung sabihin ng Trinity. So, ibig sabihin nun, the Father, the Son, and the Holy Spirit existing as one God. Ibig sabihin lang ay meron tayong isang Diyos. Okay? One God, pero merong tinatawag na three co-eternal persons. So there is one God, Father, Son, and Holy Spirit. A unity of three co-eternal persons or tinatawag na Trinity. Ang ibig sabihin lang nito mga kabataan ay merong three distinct persons. Yun yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in one Godhead. Pag sinabi natin distinct, ibig sabihin unique. Okay? Sila ay uniques, but oneness lang, iisa lang sila. Or togetherness. Kapag sinabi natin co-eternal, it means that the Father, the Son, and the Holy Spirit exist together eternally. Simula pa dati, hanggang ngayong present, hanggang forever. Sila ay nag-exist dati hanggang ngayon nag-exist pa rin at magkakasama pa rin silang nag-exist hanggang eternity. Yun ang ibig sabihin ng co-eternal. So, naintindihan ba natin? Okay. So, sila ay yan yung tinatawag na Trinity. So, saan ba natin makikita yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit? Saan natin makikita yun sa Bible? Sa Matthew chapter 28, verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pero kung makikita natin, no, na sila ay three distinct persons. So, tatlong persona pero iisa lang sila or meron lang tayong isang Diyos. Makita natin sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness. So, makikita natin dyan na ang nakalagay ay us. Okay? Hindi sinabing, let me make mankind in my own image. Talagang nakalagay dyan na us at our. So, dito ay pinapakita yung Trinity. Pero, may Trinity, pero iisang Diyos lang. Kasi nakalagay din dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So, isa lang ating Diyos. So, yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sila ay three distinct persons or tatlong persona. Sila ay unique, pero sila ay um, iisa lang. Okay, isa lang ang ating Diyos. At may nakalagay pa, no? Sinabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 30, nakalagay doon na I and the Father are one. Okay, so doon nagpapakita pa rin ng Bible verse na ito na ah, ang God the Father at even si Jesus ay isa lang. Okay, so sila ay isa. Ngayon, pag-aralan natin yung nature ng ating Diyos. So, God is immortal. Pag sinabi nating immortal, living forever, never dying or decaying, sabihin na forever nabubuhay, walang kamatayan. At ang ating Diyos ay omnipotent. Pag sinabi natin omnipotent, all-powerful. Syempre, pag alam naman natin all-powerful, no, lahat ay pwede niyang gawin kasi nga siya ay Diyos, siya ay powerful, no? Katulad na lang ng creation, talagang napaka-powerful ng Panginoon. So, walang imposible sa kanya dahil isa siya, Diyos, siya ay omnipotent or all-powerful. At siya rin ay omniscient. Kapag sinabi nating omniscient, all-knowing. God knows everything.
Alam niya kung anong nangyari sa past, alam niya kung ano nangyayari sa present, at alam na niya ang mangyayari sa future. As in, alam niya. So, talagang nakakamangha na siya ay isang omniscient or all-knowing. At syempre, ang Diyos ay omnipresent. Kapag sinabing omnipresent, ever-present. God is present everywhere at all times. So, kahit ngayon ay present ng Panginoon, 'no? Kahit nandito tayo sa earth, kasama natin siya. So, pag-aaralan natin 'yan next time, 'no? Sa ating, next, topic. Above all, siyempre ang ating Diyos, siya ay supreme. Mas mataas pa siya sa mga presidente. Siyempre siya ang creator, siya ang nag-create sa mga presidente, 'di ba? Siya ang nag-create sa mga tao. So God is the highest authority and above all creation because He is our God and He is our creator. Infinite, 'yan din ang nature ng ating Diyos. Kapag sinabi nating infinite, without limits. So without limits, talagang walang limit sa Diyos, 'no, kasi siya ay Diyos. So, napag-aralan natin na siya ay powerful din. And beyond human comprehension, the full nature of God is beyond human understanding. Okay? So, yet, okay, mamaya na yan. So, ibig sabihin lang niyan ay napakataas ng wisdom ng ating Diyos. May mga bagay na hindi natin maintindihan, pero siya alam niya. No? Kasi siya ay Diyos, siya ay perfect, at siya ay talagang matalino, mataas ang wisdom. Talagang hindi natin mauunawaan kung paano nag-iisip ang Diyos dahil siya ay Diyos. At syempre, ah, self-revelation, no? God reveals himself to humanity in ways we can understand, such as through the Bible, Jesus Christ, and the Holy Spirit. So, nandun yung self-revelation ng ating Panginoon. Hindi lang siya yung sikreto lang o nagtatago, talagang ipinakita na siya ay totoong Diyos sa pamamagitan ng Bible, 'no? May mga ebidensya, may proof sa Bible. At siyempre, si Jesus Christ ay nagkatawang tao. So, pinakita niya rin talaga na isa siyang Diyos, 'no? Nakita natin 'yon sa pamamagitan ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. Pero next time pag-aaralan pa natin 'yan, 'no, sa ating next topic. And God, who is love, ang nature ng ating Diyos ay siya ay Diyos ng pag-ibig and is forever worthy of worship. Talagang siya ay karapat-dapat na i-worship natin dahil siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ay banal, siya ay ang ating creator, and our purpose sa mundong ito is to worship God. No, siya ay worthy of worship and adoration. Ibig sabihin natin ng adoration ay yun yung pag-a-adore natin sa kanya na dahil siya ay merciful, siya ay Diyos ng pag-ibig. So talagang worthy siya ng paghanga natin, no? Paghanga natin sa kanya bilang isang Diyos. And service by the whole creation. So, may sinabi ditong full creation, hindi lang mga tao, 'no, pati mga angels din kasi created din sila ng Panginoon. So, lalo na tayong mga tao, 'no, our purpose din sa mundong ito is to serve God and, to help, our brothers and sisters. Talagang, worthy ang Diyos na siya ay, pagsilbihan natin na mag-serve tayo sa Kanya. So ngayon ay natutunan na natin kung ano yung Trinity, mga kabataan, at yung nature ng ating Panginoon. So ngayon ay sana, sa tulong ng Holy Spirit ay marami tayong natutunan and, thank you very much. Abangan niyo ang ating, next video sa ating, next topic. Thank you and God bless.